Nandiyan na pala kayo. Good morning, boss. Nako, sorry, hindi ko kayo napansin agad. Masyado ata ako naaliw kung paano ako makakagawa ng apoy gamit ang kawayan. Pero balik na muna tayo siguro sa talakayan tungkol sa Enhanced K-12 Basic Education Program na nasa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP. Nagsimula na ang pasukan, kaya sigurado maraming mga magulang ang nakatutok sa atin ngayon para malaman kung ano-ano nga ba ang mga bagong matututunan ng mga anak nila sa school. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang dalawa sa mga learning areas sa ilalim ng programang K-12. Ito ang Language at Music, Arts, PE at Health o MAPE. Ang totoo niyan, may kinalaman ang panonood ko sa paggawa ng apoy sa pag-uusapan natin ngayong umaga dahil ang learning area na tatalakayin naman natin ay Science. Alam niyo ba na learner-centered na ang bagong science curriculum sa ilalim ng K-12? Ibig sabihin, mas magfo-focus si teacher sa mga estudyante niya para siguraduhin naiintindihan nila ang bawat topic na ituturo sa klase. Kaya sa classroom, hindi lang si teacher ang bida, pati ang mga mag-aaral, bidang-bida na rin. Ayos, di ba? Bukod pa riyan, inquiry-based din science curriculum. Makakatulong ito para mahasa ang husay ng mga estudyante sa pagtatanong o pag-inquire. Kagaya na, paano nga ba nagkakaroon ng apoy? Sino ang nakaimbento ng karaoke? Bakit pumuputok ang bulkang mayon? At kung ano-ano pang tanong. Mas paghuhusayin din ang kakayanan ng mga bata sa paggamit ng ebidensya para maipaliwanag ang sagot sa mga katanungan nila. Dapat mahanap nila ang mga ebidensya at tunay na kasagutan sa kung paano nakakagawa ng apoy sa pamamagitan ng kawayan. Samantala, ang siyensya at teknolohiya ay magkaugnay na ituturo sa mga estudyante, pati ang iba't ibang klase ng indigenous technologies. Ano yun? Ang ibig kong sabihin ay yung mga sinaunang uri pa ng teknolohiya na gamit ng ating mga ninuno, tulad ng paggawa ng apoy para magamit sa pagluluto sa pamamagitan ng kawayan. Kasi dati, wala pa naman tayong kalan o gasol o lighter, di ba? Gagawin ito para ma-preserve at hindi makalimutan ang natatanging kultura nating mga Pinoy. Time's up na pala ako. Ang dami ko pa sanang gustong ibahagi sa inyo tungkol sa science curriculum ng K-12, gaya ng spiral progression approach. Pero di bale, magkita pa naman tayo ulit sa susunod na araw. Pero bago yon, iiwanan ko muna kayo ng word puzzle. Anong scientific term ang ginagamit kapag may dalawang bagay na nagkikiskisan para uminit, tulad ng pagkiskis sa dalawang kawayan para makagawa ng apoy? Pag-isipan nyo mabuti At para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan tulad ng K-12. Ako si JC Tejano at kita-kits ulit sa susunod na araw dito pa rin sa Good Morning Boss para sa K-12 Kaalaman.